knowledge and understanding na bukas ang aming puso, ang aming kaisipan na upang ang iyo pong mga salita o Diyos, ito po'y malaya po naming maunawaan, maintindihan, magrema sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Tunay nga, Lord, nagpapasalamat po kami na kami ay malaya, Panginoon, na lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito. Salamat, O Diyos, at hayaan mo po, Panginoon, na patuloy po kaming makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Patuloy ka namin na may taas ngayong gabing ito sa aming pong mga buhay. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, tanggapin mo ang aming pasasalamat, Panginoon. Tunay nga, O God, sa gabing ito, patuloy dalangin ko po, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong likuran habang ako po'y nag-share ng iyong gospel, habang ako po, Panginoon, ay nag-expose ng iyong mga salita. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw ang siyang makita, maranasan, maobserbahan, Panginoon, at hindi po ang aking kahinaan. Tunay nga, Panginoon, na ngayong gabi, tagumpay ng iyong mga anak, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kiniklaim namin, nire-receive na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa kami matapos, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, magandang gabi po, Sister Jane. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng ating key verse, mga kapatid, John chapter 4, verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Praise the Lord. So gusto ko pong lagyan ng topic, yung ating pong pagbubulay-bulayan na worshiping in spirit and in truth. Kinakailangan po tayo ito po'y naka-address po sa mga mananampalataya, sa mga buhay na ang kanyang espiritu sa Panginoon. Hindi po ito magagawa ng isang tao na hindi pa, alam niyo yun, hindi pa po buhay ang kanyang espiritu sa Lord. At naniniwala po ako na hindi lahat ng tao po ay nakakaunawa po, ng tunay ng pagsamba sa ating Panginoon. Hindi lahat ng tao, naniniwala po ako, limited po. Pag sinabing limited po ang sumasamba sa Panginoon. Hindi po lahat talaga. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon, tayo pong mga mananampalataya. Amen? Worshiping in spirit and in truth. Paano po yun? Kasi po, yung introduction ko po, the same worship in this way. Tayo po'y ligtas na. Amen? Tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Yung spirit natin buhay na. Yung spirito na nagbibigay ng wisdom na galing sa Panginoon, nagre-rema na po sa ating po mga buhay. At siya po ang magtuturo kung paano po tayo mag-worship sa Lord. Sabi ko nga po, kung paano tayo isinilang sa mundong ibabaw na ito na wala tayong kinalaman. Di po ba? Pag sinilang tayo, namili ba tayo kung sino yung nanay at tatay natin? Hindi naman po eh. Basta na lang tayo na isilang sa mundong ito, wala tayong kinalaman. Amen. Even in our spirit, sumilang po ang Espiritu ng Panginoon sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos. Dahil naniniwala po ako na sumilang po ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Dahil pinili ka ng Panginoon. Nag-response tayo sa plano at gusto ng Panginoon sa ating buhay. Nag-response tayo na tinanggap ang Panginoon sa ating buhay. Nag-response tayo na nakipag-isa tayo sa ating Panginoon. Nag-response tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa John 1:12, di ba? Ang sino mang nagsitanggap sa Panginoon ng may pananampalataya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Panginoon. At once na tayo po'y tinatawag na anak ng Panginoon, tayo po'y tinatawag po na adopted na po tayo.
Amen? Hindi na tayo alipin. Adopted na tayo ng Panginoon at hindi po lahat adopted. Hindi po lahat anak ng Diyos. Hindi po lahat ay kayang sumamba sa totoong pagsamba sa Panginoon. Ang mga tunay lang na makamtan yung tunay na pagsamba sa Panginoon, yung mga saved, yung mga ligtas. Amen? Tayo po yun. Hallelujah. Mga taga daily devotion po yun. Amen? So, the saved worship in this way, may mga nilagay po ako diyan, paano natin mabigyan ng kaluguran ng Holy Spirit? Paano natin siya sambahin? Amen? Napalaya na tayo doon sa pagsamba ng ribulto. Amen? Yung hindi totoo. Amen? May maliit, may malaki, may pinakamaliit, may mas malaki. No, iba-iba ang pangalan. Ano? Nakalaya na tayo doon. Pinalaya na tayo ng Panginoon doon. At ang nasa atin na pong Espiritu, ito po'y may kakayahan na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan, ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagdating po sa buhay po natin, pagdating po lalo na tigit sa ating paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, ang Holy Spirit na po ang naglalagay sa ating puso at isipan. Amen? Itong Holy Spirit po ay malaking papel niya po sa atin, sa ating pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Malaking papel po ng Holy Spirit ang ating paglilingkod po. Amen? Dahil ang Holy Spirit po ang siyang may kakayahan po, mga kapatid. Hallelujah. Na maglagay ng tunay na pagsamba sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Yung Holy Spirit, yung may kakayahan po na para sambahin natin ang ating Panginoon. And sabi po, kung ang Diyos ay Espiritu, kinakailangan sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Yung nalagay ko po dyan na format po is the saved worship in this way. Tayo po yung mga ligtas na, right? Tayo po yung mga anuman ang mangyari, ligtas na po tayo. Amen? Dapat ganun ang declaration natin. Hallelujah. Baka sa loob ng platform, alanganin pa kung siya'y ligtas. Kailangan very strong ang ating pong pananampalataya na anuman ang mangyari sa atin, ligtas na tayo. Amen? Dahil doon sa Espiritu na nasa atin. Kasi pag alam natin na mayroon tayong Espiritu na galing sa Panginoon, very strong yung ating pong pananampalataya. Na kahit nabawian tayo ngayon ng buhay, ligtas tayo. Parang ganon. Dahil may Espiritu po na nag-uudyok sa atin. Yung may Espiritu po na nagbibigay ng wisdom sa atin. Amen? Mayroon pong Espiritu na gumagabay sa atin. Yung Espiritu ng Panginoon na ito, mga kapatid, hallelujah, wala na pong form ng kaaway na magpaprosper sa ating buhay. Kapag mayroon tayong Espiritu ng Panginoon sa ating buhay, hallelujah, wala na pong paraan na pwedeng magpalugmok sa ating pong buhay. Pwedeng gamitin ng kaaway dahil may Espiritu po na tayo. Dahil may Espiritu ng Panginoon na nasa atin. Ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong Espiritu ng Panginoon, ikaw ay Kristiyanong mananagumpay. Amen? Walang bagay na imposible, hallelujah, sa isang mananampalataya. Bakit? Mayroon siyang Espiritu na pumuprotekta sa kanyang katawan. Amen. Hallelujah. So, the same worship in this way. Ayun, kaya nga nilagyan ko po dyan ng spiritual alignment. Hallelujah. May spiritual alignment pa po ito. Paano ba tayo magpuri sa Panginoon? Paano ba natin mabibigyan ng worship ang Diyos? Kasi po, mga kapatid, baka ibig sabihin ng worship is pagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, pagbibigay ng papuri sa Diyos, pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo po, ang Pilipinas, hallelujah, lalo na yung mga, even sa mga ibang bansa, sabi nila ang Pilipinas daw pag nag-worship, yung mga Pilipino is nangingibabaw yung emotion. Nangingibabaw yung matinding emotion.
Hallelujah. Na kung saan minsan hindi na si Lord yung wino-worship. Minsan hindi na si Lord yung naitataas. Minsan hindi na si Lord yung sentro ng gawain. Minsan alam niyo nagrema lang sa akin. Huwag niyong ma-misinterpret. Mayroon ako naatinan, no? Na bago sila mag-worship, pinapatay lahat ng ilaw. Pinapatay nila lahat ng ilaw. Hallelujah. And then habang tumutugtog na dahan-dahan po na bumubukas yung ilaw, tapos may mga sumasabog, tapos yung pinaka-song leader, hallelujah, yung hiyawan, then yung song leader, niyayaya niya, dahan-dahan, tapos yung spotlight, grabe. Tapos dinadahan-dahan niya na kino-conversation yung mga audience o mga nandoon. Hallelujah. Minsan hindi natin minamali po iyon. Pero ang point number 1 po kasi is worship God-centered. Hallelujah. Minsan worship God-centered. Kinakailangan po ang Panginoon Diyos ang ating pong sentro ng ating pagpupuri. Amen? Hallelujah. Minsan po, pasensya na, I'm sorry, pero pagka may ganoon, hallelujah, parang entertainment. Alam niyo yung ganoon? Parang entertainment. Hallelujah. Pero ang point natin dito is, yung pagpupuri natin, kinakailangan purihin ng Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. Napalaya na tayo sa mga idols. Grabe po ako noon. Nung hindi pa ako nakakilala sa Lord. Pumipila pa ako sa landayan, sa Laguna noon. Hallelujah. Mahimas ko lang yung kamay noong poon. kahit ang haba ng pila, kuha ko ng panyo. Yung panyo na yon ay talaga naman itatago ko yung panyo na yon kasi swerte daw yun. Hallelujah. Minsan nga umattend din po ako sa El Shaddai. Sabi ni Mike Bilardi noon, bukas! Magdala kayo ng panyo at itlog. Sabi niya, magdala kayo ng panyo at itlog. Kaya, wag niyong kalilimutan. Sabi ni Mike Bilardi, tandang-tanda ko po yun eh. Hallelujah. Siguro mga 1987, mga ganon. Alam 1988, mga ganyan. Kalakasan pa niya noon. Abay nung umating kami, dala talaga kami ng itlog at saka panyo. Itaas niyo yung itlog at panyo. Kaya pagdating niyan, huwag niyong lulutuin. Itago niyo lang. Swerte yan. Alam niyo yung ganon? Hallelujah. Pero dito, sinabi ng ating teksto na ang Diyos ay espiritu. Kinakailangan siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, spirit in truth. Kailangan ang ating Panginoon, dahil siya po ay espiritu, kinakailangan natin siyang sambahin sa espiritu. Amen? Hallelujah. Worship God-centered. Kinakailangan pag tayo po ay nasa church, wala tayong ibang wini-worship kundi ang Diyos. Amen? Nakasentro yung ating pag-worship sa Diyos. Hallelujah. Kinakailangan nakafocus tayo sa Diyos. Amen? Nakafocus. Hallelujah. Kailangan nakafocus sa Diyos. Sa amin, sa church din, nagla-live ako pero naka-stand yung cellphone. Hallelujah. At kinakailangan walang kaagaw si Lord. Amen? Pag nag-worship kay Lord, hallelujah, lahat ng cellphone dapat naka-off. Kung hindi man naka-off, naka-airplane mode. Kasi po, ang kailangan ng Panginoon is focus, is yung worship God-centered. Nakasentro ang pag-worship sa ating Panginoon. Amen? Sa ating Panginoon lang nakasentro yung pag-worship natin. Hallelujah. Sabi sa aklat ng Psalm 100, verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mga lingkod kayo
ng may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan ng may awitan. Kumbaga yung ating pag-worship, pag-awit kay Lord, nakasentro lang talaga sa kanya. Amen? Hallelujah. Katulad kanina, ramdam natin yung flow ng Holy Spirit sa mga sa mag-asawa. Amen? Pag mag-asawang umaawit, grabe. Hallelujah. Amen? Grabe yung anointing. Grabe yung spirit. Amen? Hallelujah. Kasi bibihira po. Actually po, in danger na po yung mag-asawa na nag-worship kay Lord. Hallelujah. Endangered species, ika nga, no? Bibihira po yung ganon na couple magkaisa. Amen? At nakakatuwa rin yung testimony ng ating atin na missionary. Amen? Even sa kanyang asawa, nag-worship na rin kay Lord. Hallelujah. So, lagi nating pong tandaan na bilang tayo po ay ligtas, bilang tayo po'y mananampalataya, the saved worship in this way through worship God-centered. Sentro po ang ating pagpupuri sa Panginoon. And then number 2, keep your appointment time with God. Ang pag-worship kay Lord, hallelujah, dapat wala siyang karibal. Ibig kong pong sabihin is, kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, dapat laging may appointment ka sa Diyos. Ibig ko pong sabihin is, naka-separate, naka-schedule yon, naka-schedule yung iyong pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Mayroon pong schedule. Ibig sabihin, every Sunday sa Panginoon, tama? Hallelujah. Nilagay natin na ang every Sunday is for God. So, kailangan every Sunday, naka-appointment tayo kay Lord. Na kapag may dumating na ibang appointment, ang appointment ko ngayon is si Lord. Kahit anong offer ng kaaway. Kasi ganun ang kaaway eh. Pag nag-appointment ka kay Lord every Sunday, pansin niyo yun, every Sunday marami struggle ang mga mananampalataya. Every Sunday, grabe yung isinisiksik ng kaaway. Di ba? Pinapakita yung labahan, yung tambak na labahan, pinapakita yung offering, pinapakita yung provision na every Sunday, double pay, lalo na pag every Sunday, natapat na holiday, triple pay, yung mga ganoon ba? Sayang, parang ganoon. Sayang talaga, parang ganoon eh. Gusto ng kaaway kasi manghinayang ka eh. Di ba? Pero kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, hallelujah, sasabihin natin, I don't care kung magkano man yan. Basta ngayon, ang appointment ko sa oras na ito ang ating Panginoon. Na kinakailangan kong sambahin at purihin ay ang aking Panginoon. Amen? Keep your appointment time with God. Hallelujah. Kailangan may appointment tayo lagi sa Diyos. Amen. Dapat kaparti pa rin ng Panginoon ang oras natin, ang araw natin. Kabahagi pa rin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Keep your appointment time with God. Yan po yung isa sa mataas na antas na pagsamba sa Panginoon. Dahil naipaglalaban natin ang Panginoon sa ating oras, sa ating buhay. Amen? Pagdating nga ng madaling araw ng Sunday, may mga kumakatot yan, may mga ano yan eh, nagsisidatingan eh. Di po ba? Hallelujah. Glory to Jesus. May mga nagsisidatingan. Amen? Pag linggo, huwag ka nang mag-search. Bakit? Mag-beach tayo. Mag-swimming. May swimming. May reunion. Kahit hindi Diba? ino-order, pastor, di ba? Dumadating. Kahit di in-order, dumadating. At ang pinakamasakit po doon, mananampalataya na pagka may patay, linggo ililibing, walang gawain. Di ba? Maraming araw eh. Amen? Hallelujah. Kaya dito po, pagka may mga mananampalataya sa kapatiran natin dito, at katulad nun, may namatay, linggo ay ililibing. Sabi ko, ba't linggo pa? Marami namang araw. Yung mga kapatiran na mag-aakay pa yan. Hindi tayo muna magagawain kasi makikipaglibing muna. Alam niyo yung ganun, kasimple-simple, di po ba? So, keep your appointment time with God. Kasi nasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Dapat alam po natin yan bilang tayo po'y mananampalataya. Amen? Hallelujah. Worship
Hallelujah. Worshiping in spirit and in truth. Amen. Number 3, focus only on God. Yan. Focus only on God. Kapag tayo po'y nasa presensya ng worshiping, nasa presensya ng pagpupuri sa Panginoon, nakafocus lang tayo kay Lord. Alam niyo po, ang sarap talaga ng feeling, hallelujah, na talagang pag nasa loob ka ng simbahan, nakafocus ka lang sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. Yung mga alalahanin natin, yung mga struggle natin, hallelujah, once na ikaw ay pumikit at wala ka ng ibang pinupukusan ng Panginoon, na kumbaga nasa presensya ka na, Lord, I surrender all. Hindi ko naman kaya to eh. Di ba? Yun ang inaantay ni Lord eh. Hindi ko naman talaga kaya, Panginoon. Wala naman akong kayang gawin. At lalo't hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito nang wala ka. Amen? And then the Spirit, yung Espiritu natin mag-upgrade po yan. Lalakas po yan. And then mahahabag yung Espiritu natin. Yung Espiritu ng Panginoon mapupuno ng pagmamahal and then magugulat ka isang araw. Hallelujah. Dadalahin ka ng Espiritu ng Panginoon sa mga blessing. Dadalahin ka sa mga tagumpay. Amen? Ikaw ay ipaglalaban ka niya, ipagtatanggol ka niya. Higit sa lahat, magiging mananagumpay ka sa lahat ng laban. Sabi nga ng Panginoon, di po ba, bilang mananampalataya, huwag kang gaganti, hayaan mo ang Panginoon, di ba? Hallelujah. Ang ating kailangan gawin is iluhod na lang sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, nasa presence ng Panginoon. Amen? Focus only to God. Ayan. Sabi nga, na mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ng buo, sabi po doon eh. Amen? Hindi sinabing one half, one-fourth, three-fourth. Wala siyang kaagaw. Pagdating sa worshiping, pagdating po sa pagpupuri sa Panginoon, wala dapat siyang kaagaw sa atin. Wala dapat siyang hindi dapat naaagaw, amen, yung ating pagpupuri sa ating pong Panginoon. Naka-focus lang. Focus on God. Amen. Kasi pag malakas ang spirit natin at buhay na buhay yung espiritu ng Panginoon na nasa atin, tuturuan niya tayo eh. Amen. Tuturuan niya tayo. Kailangan lang, willing lang tayo na matuto. Willing lang tayong magpaturo sa banal na espiritu ng Panginoon. Kaya pagdating sa every morning, hallelujah, minsan, Lord, thank you. Good morning, Lord. Good morning, Holy Spirit. Ganon. Amen? Sama natin ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po ang siyang may kakayahan talaga na maglagay ng guidance sa atin. Amen. Hallelujah. So focus on God. Focus only to God. Amen? And then number 4, come in a neat appearance. Ayun. Kailangan, pag nag-worship tayo kay Lord, yung appearance natin, amen? Yung neat appearance natin, yung aura natin. Amen? Be careful kasi minsan sa appearance, yan maraming issue din yan eh. Hallelujah. Amen? Maraming issue sa appearance, sa pagpupuri sa Lord. Hallelujah. Minsan, sa loob ng church, noon, no? Ang haba ng suot. Ang haba po ng suot, halos matakpan po yung sakong eh. Pero grabe po ang punit sa gilid. Hallelujah. Halos pag humakbang siya, kita yung alam mo yun, yung buong hita niya, parang ganon. Yung iba naman, labas ang pusod. Yung iba naman ay talaga naman. Di po ba? So, ang isang tunay na sumasamba sa Panginoon is, hallelujah, mayroon siyang neat appearance. Amen? Kaya dito po, lalo na yung nagda-drum, yung nagigitara, yung humahawak ng music, amen, hanggat maaari talaga, at hindi talaga pwede na pag ikaw ay manunugtog, bawal kang magsando, bawal kang nakashort. Alam niyo yung ganoon. Hindi naman sa tayo ay relihiyoso, hindi po eh. No po, ang point natin is worshiping God. Kung mahaharap ka nga sa presidente ng United States of America, presidente ng Pilipinas, harap ka ng appointment, tapos nakasando ka, malamang pagbibihisan ka niyan eh.
Malamang bibigyan ka niya ng isusuot eh. Di po ba? How much more ang Diyos? How much more Holy Spirit, hallelujah, yung ating kakatagpuhin. So, ibig sabihin, pag tayo mag-worship sa Holy Spirit, dapat pinaka-the best. Hindi tayo tuturuan ng Holy Spirit na nasa atin na para tayong namamalimos ng ano sa di ba? Parang ganoon eh. Kumbaga ibibigay ng Lord, hallelujah, sa puso natin yung pinaka-the best. Amen. Hallelujah. Kung mayroon kang pang-Amerikana, Amerikana. Pag may pulo-pulo, yung pinaka-the best. Yung pinaka-the best na kasuutan na mayroon tayo. Amen? Hallelujah. So, ang point natin is, come in a neat appearance. Pag pumunta tayo na nagpuri sa Panginoon, hallelujah, talaga namang magpupuri ka kay Lord. Amen? Yung pinaka-the best, hallelujah, na kasuotan ng ating ibibigay sa pagpupuri sa Panginoon. Kasi po pag labas ang puso, labas ang kung anong mamang diyan, makakatisuran pa yan. Amen? Hallelujah. Kaya ang isang nagpupuri talaga sa Holy Spirit. Hallelujah. Sa pagpupuri sa Panginoon, siyempre yung comfortable ka. Comfortable ka sa iyong appearance, sa iyong suot. Amen. Isa rin yan na kailangan na napag-aralan, kailangan din nating aralin, parang gano'n. Pero turuan ka ng Holy Spirit. Amen? Baka mamaya ang suot mo nasa likod. Alam niyo pero totoo ito, nakakatuwa. Alam niyo yun, bakit gano'n? Ang nasa likod niya, alam niyo yung lips na nakadila? Yung nasa likod ng ano niya, na picture sa kanyang suot, lips na nakadila siya. Alam niyo yung ganoon? Dapat paghaharap talaga tayo sa pagsamba sa Panginoon, yung talagang ikay ay sasamba sa Diyos. Amen? Hallelujah, yung neat appearance po natin. Glory to God. Number 5, bring the Bible in your hand. Ayun, isa po yan. Hallelujah. Dapat mayroon tayong Bible. Dapat dala-dala natin ang salita ng Diyos. Yes, mayroon tayong mga Bible apps sa cellphone, sa tablet, sa laptop. Pero minsan nakakaagaw yan ng pag nasa I'm sorry pero pag nasa church ka nakakaagaw yan. O nasa Bible app pero maya-maya ang nasa Facebook na. Maya-maya ang nasa YouTube na. Maya-maya mayroong mga scroll, may mga nakikita na. Wala na. Naagaw na ng kaaway, tuwang-tuwa na ang kaaway. Ayan. Sasabihin na ng kaaway. Pero ang Holy Spirit na nagtuturo talaga ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Kinakailangan sumamba. Wala ako. Praise the Lord. Nakamute. Sorry po. Ayan. So bring the Bible in your hand. Ayun. Exercise natin. No po, kapag tayo po sumasamba sa Panginoon, dala-dala natin Bible. Number 1. Yan, Bible talaga. Amen? Kasi alam naman natin, no, pagka cellphone or ano pa mang gadget yan, naaagaw po yan ng kaaway. Hallelujah. Amen? Naaagaw ng attention ng kaaway. So, glory to God. Hallelujah. So, the saved worship in this way. Ayun. Bring the Bible in your hand. Dapat pagsikapan natin na mayroon tayong Bible talaga. Amen? And then number 6, worship is from beginning to end. Ayun. Ang pagpupuri po sa Panginoon, hallelujah, kapag nasa loob tayo ng church, tapusin ang church. Amen? Ibig sabihin, tapusin ang gawain. Amen? Hindi yung pagtapos ng praise and worship, alis na. Hindi po ganun ang worship. Amen? Hindi yung kalagitnaan pa lang ng message, aalis na. Hindi yung hindi pinapatapos yung buong worship, yung buong pagsamba. So kinakailangan, mga kapatid, ang tunay na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, worship in from beginning to end. Tapusin.
ang gawain ng Panginoon. Alam nyo, yan ang isa sa ini-exercise ko po sa aking buhay. Nung tinuruan ako ng aking pastor. Kahit anong tampo mo sa loob ng church, sabi niya sa akin, kahit na anong tampo mo, istanbul mo sa iyong pastor, sa iyong kapatiran, sa iyong kamanggagawa, huwag mong idadamay ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay gawain ng Panginoon. Amen? Minsan kasi, yan ang paraan ng kaaway eh. Hallelujah. Sarap-sarap mo magpuri sa Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Nakapokus ka kay Lord. Hallelujah. Yung katabi mo na pala yung kaaway mo. Yung katabi mo pala yung ang laki ng, I'm sorry, may atraso ka, for example. Or either may mga something. Hallelujah. And then pag naglingon mo, nandun na, ayoko na, uwi na ako. During worship. Hallelujah. Lagi nating tandaan, worship from beginning to end. Hallelujah. Amen. Ayaw ng Panginoon, ayaw ng Holy Spirit. Hallelujah. Na during worship, kalagitnaan ng worship, umuwi na tayo because sa mga alalahanin. Paubayan natin sa Panginoon lahat. Once na tayo po'y nag-worship kay Lord, 100% po na si Lord lang ang nagmamay-ari sa atin. Ang banal na espiritu lang ang nagmamay-ari sa atin. Amen? Hindi, nakalaya na tayo doon sa pagsumausaw ka doon sa sausawan, gano'n. Tapos pagdating, alis na, hallelujah, pagkano, babalik, pag Holy Communion na, pag naka-Holy Communion na, alis na. Hindi po tayo gano'n. Amen? Hallelujah. Fluent talaga na from the beginning and to the end. Amen? Hallelujah, ng buong worship. Amen? Ng buong pagsamba. And then pang-pito, worship must be thoroughly prepared. Amen? Dapat matinding paghahanda. Ang paglapit sa Panginoon talagang matindi yung pinaghandaan mo talaga. Prepared ka na. Amen? Iniready mo na talaga. Pag araw ng linggo, for example, araw ng linggo, bukas linggo, ngayon Saturday, ngayon pa lang nire-ready mo na lahat. Sabik na sabik ka na magpuri kay Lord. Amen? Para pagdating ng Sunday, hallelujah, all is well. Ibig sabihin wala na talagang pwedeng humadlang. Amen? Ganun po ang Holy Spirit. Hallelujah. Pagdating ng linggo, amen, pag Sunday pa lang, Saturday pa lang, hallelujah, maaga ka natutulog, maaga kang lahat. Ibig sabihin, naka-ready na lahat. Amen? Hallelujah. Worship must be thoroughly prepared. Amen. Then number 8, worship must be carried out as prepared. Amen. Hallelujah. Kumbaga, kaya mo nang i-handle. Kaya mo nang, alam mo yun, wala na talagang maaaring maging hindrances pa. Alam niyo po yung ganon. Hindi ka na kayang pigilan. Hallelujah. Naka-ready na talaga. Prepared ka na talaga. Amen? Matinding sa ayaw at sa gusto natin, naka-ready na tayo na Sunday is for the Lord. Amen? Parang ganon. Ibig sabihin po is, naka-ready ka nang sumamba sa Panginoon. So yun lang mga kapatid, hallelujah, medyo napahaba. Worshiping in spirit and in truth. Sambahin ang Espiritu. Hallelujah. Dahil ang Diyos sa Espiritu, kinakailangan natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi na natin kailangan yung mga kung ano-anong mga rebuto dyan. Amen? Hallelujah. Dahil ang ating Diyos sa Espiritu, hallelujah, sambahin natin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po yung aking puntos, mga kapatid. Worship God center, number 1. Number 2, keep your appointment time with God. Number 3, focus only to God. Number 4, come in a neat appearance. Number 5, bring the Bible in your hand. Amen. Number 6, worship from beginning to end. Worship must be thoroughly prepared. Number 7. And then number 8, worship must be carried out as prepared. And then aking conclusion, mga kapatid, sabi sa aklat ng John chapter 4 verse 23, ang sabi po ng John chapter 4 verse 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga
nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Yung hinahanap niya po ito, yung 8 points ko po na ito. Our God is seeking those who will worship in this way. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you Lord sa iyong mensahe. Salamat Panginoon sa buhay ng aking mga kapatid na narito. Salamat Lord sa platform ng Daily Devotion. Salamat Lord sa leader ng aming platform, sa buhay ng leader ng aming platform. Father God, tunay nga Panginoon ng platform na ito ay blessing po sa iyong mga anak. Salamat Panginoon at dalangin ko po na patuloy Lord, hallelujah, na patuloy pong ingatan mo po kami at ikaw Lord ang patuloy na maging sentro, hallelujah, ng aming pong buhay. Salamat ng maraming. Tunay nga Panginoon, ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! Praise the Lord! Thank you po mga kapatid. God bless po. Amen po. Praise God, Pastor Rodel, na napakagandang mensahe sa gabing ito. Salamat po sa Panginoon kasi napakinggan na naman natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Praise God, purihin ng Panginoon. Sino po yung gustong mag-insight sa natutunan po natin, napulot natin dito sa 8 points ni Pastor Randy about po sa spiritual alignment po natin. Sige po, sino po yung mauna, mga kapatid? Open your mic lang po. Puri ng Panginoon. Maliwanag na po sa inyo. Amen. Sige po, habang wala pa ako muna yung mag-insight. Salamat po, Pastor Randy. At sa... Rodel, Kuya, Rodel. Sorry, Pastor Rodel pala. Sorry po, sensya na po. Aking natutunan po dito sa gawain natin. Gusto ko po yung sa number 2, keep your appointment time with God. At nare-relate ko po ito yung ibang platform, naririnig ko po